Kasabay ng paglaki ng debosyon sa Jesus Nazareno ng Quiapo, iba't ibang kwento rin tungkol sa imahen ang lumaganap. Dahil sa kulay nito, minsan din itong tinawag na Black Nazarene o itim na Nazareno. Nasunog daw ito kaya nang itim, pero may totoong paliwanag tungkol sa kulay ng imahen. Gawa raw ang imahen ng Jesus Nazareno ng Quiapo sa kahoy mula sa puno ng mesquite, isang native na puno sa Mexico. Ang kahoy talaga pag tumanda, umiitim. Based on a photograph na meron tayo ng existing itong Jesus Nazareno nandyan sa Quiapo, hindi talaga siya ganyan kaitim. Meron siyang pintura, medyo may pagka-brownish siguro, pero hindi talaga itim na itim. Kaya nga ngayon, hindi na siya pinapatawag ng simbahan ng The Black Nazarene. Sa mga mystery drama fan, ito na ang sagot sa tanong ng bayan. Ang orihinal na katawan ng Nazareno, hinati pala sa tatlo. Wanda, ito pong imahe na ito ng poong Nazareno, ito po yung ginagamit pag traslasyon. Inilalakad mula Quirino Grandstand hanggang makabalik po dito. Original dito ay ang kanyang Katawan po. ang katawan mula saan? Mula po dun sa pinagdudugtungan po ng ulo sa upper Dito? body po hanggang sa baba na po yun. Hanggang sa Buong katawan. paa. Viva Señor Jesus Nazareno! Viva! Viva Señor Jesus Nazareno! Nito lamang nakaraang Enero, tinatayang nasa 9 milyong deboto ang nakiisa sa traslasyon na inabot ng halos 31 oras. Ang pinakamahaba sa kasaysayan. Ano naging dahilan nun? Nagka-problema po at naputol po yung lubid. Tapos nagka-problema na rin po yung isa sa mga gulong nung tumama po sa mga gutter sa Sa mga gilid. gater. So punta naman natin kung nasaan yung imahe na nakalagay naman doon, yung ulo. Opo, yun po yung tinatawag na pahalik. Ang imahe ng pahalik at ang puong nasa gitna ng altar, maaari itong lapitan ng mga deboto at punasan ang mga paa nito. Tawag po dito ay pahalik. Dahil, yan, pwede nyo kung halikan itong, yung paa, itong imahe na to. Kung tititigan ang mukha ng Nazareno, mapapansin ang tila sugat sa kaliwang pisngi. Ang haka-haka ng ilan, may dagtangka raw sa imahe ng Nazareno. In 1980s ata or 1990s, pinapaniwalaan na parang may somebody bumaril or nag-slash sa image ng Nazareno. So, it is an effect of violence done towards the faith para sa pananampalataya, pero dinaan sa imahen. Ay katlong bahagi ng orihinal na katawan ng Nazareno, ang kamay ng poon na nasa opisina ng simbahan. Mas mahigpit daw ang pagbabantay sa orihinal na kamay ng Jesus Nazareno. Hindi basta pwedeng kumuha ng larawan o video nito. Pero bakit nga ba kinailangan pang paghiwa-hiwalayin ang orihinal na katawan ng poong Nazareno ng Quiapo? Kung sakaling magkaroon ng insidente or may masunog, may madali pong maililigtas Na original part. Mystery solved, mga ka-wonder! Sa simbahan ng Quiapo, nakilala namin ang deboto ng Nazareno na si Tatay Boy. 7 taong gulang daw siya nang magsimulang mamintuho sa Nazareno ng Quiapo noong 1953. Kasi yung father ko nung wala pang gera, nasa Quiapo na, nagsiserve na rin doon. Tapos sa lolo ko, Spanish era pa, member sila doon, yung Copradia. Hanggang lumalaki ko, parang naano ako doon sa simbahan. Maski nakapagtrabaho ko, hindi na ako umalis doon sa simbahan. Dekada 60 pa raw ay nakasampa na ng andas ng Nazareno si Tatay Boy. Pero na magkaedad, namamalagi na lang siya sa Quiapo para paglingkuran ang Nazareno sa pamamagitan ng paglilinis at pagbibihis dito. Kasalukuyan mo namin nililinis ang imahe ng mahal na poong Nazareno. Imahe na nagpupunta na iba't ibang probinsya, hinihiram ng mga parokya sa ganung bayan para yung hindi makapunta ng Maynila, yung Nazareno dumadalaw sa kanilang lugar.
Sa higit 7 dekadang debosyon ni Tatay Boy, may malaking parte raw ito ng kanyang buhay na hindi matutumbasan ng anumang bagay.